watching Kulay TV. Mga bata pa lamang sina Godwin at Felicia ay sanay na sila sa kusina. Magkaibigan kasi ang kanilang ina kung saan nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya bilang tagaluto. Masasabi rin, ito ang dahilan kung bakit parehong nakapagtapos ng pag-aaral ang dalawa sa kolehiyo dahil sa kasipagan ng kanilang mga magulang. Culinary arts ang tinapos si Godwin, samantalang commercial cooking naman ang kay Felicia. Parehas nila itong tinapos sa may dangal, kaya naman parehas silang pinagmamalaki ng kani-kanilang mga magulang. Ang lalaki na ng mga anak ninyo, manang. Sinong makakapagsabi na susunod sila sa yapak ninyo? At nakikita kong may potensyal silang dalawa sa pagluluto. Masayang wika ng amo ng dalawang matanda. Ay, salamat ho, madam. Pero utang ho namin sa inyo ang lahat ng ito. Kayo ho ang dahilan kung bakit nakapagtapos parehong aming mga anak sa pag-aaral. Dahil patuloy niyo pa rin kaming binibigyan ng trabaho kahit kami matatanda na. Naku, wala yun. Magaan din naman ang aming pang-araw-araw dahil sa masasarap ninyong pagkain na hinanda sa amin. Pero totoong, matatanda na po kayo, manang. Bakit hindi na lamang kayo magpahinga sa inyong mga tahanan at ipasa sa inyong mga anak ang inyong obligasyon dito sa pamamahay ko? Huwag kayong mag-alala dalawa dahil magbibigay pa rin ako ng pera para sa inyo kahit wala na kayo rito. Naku, maraming salamat, madam, kung gano'n. Naisip namin yan ng kumari ko na sumasakit na rin parehas ang aming mga tuhod. Hayaan po ninyo at kakausapin po namin ang aming mga anak tungkol rito sa alok ninyo. Masayang-masaya ang dalawang matanda. Matagal na nilang planong tumigil sa pagtatrabaho, lalo pat wala na silang pinag-aaral sa kolehiyo. Pag-uwi nila, ay agad din nilang itinipo ng kanilang mga anak dahil balak nilang ipaalam kaagad sa dalawa ang tungkol sa nais ng kanilang amo. Felicia, iha, nariyan ka ba sa loob? Pwede ka bang bumaba saglit at nasa baba si Godwin at Tita Inday mo? Opo, Nay. Teka lang po. Magbibihis na po muna ako. Naku, iha, wag na. At mabilis lamang tong sasabihin namin. Ano ba kasi yun, Nay? Ipapakasal niyo ba kaming dalawa ni Godwin? Kasi, Nay, never po yung mangyayari. Dahil para na ho kaming magkapatid. Kahit kailan ka talagang bata ka. Hindi namin kayo ipapakasalan, no? Tsaka tama ka. Para na kayong magkapatid dalawa. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Pera na lang kung gusto niyo ang isa't isa. Hindayin ka namin sa baba. Napairap na lamang sa loob si Felicia at agad tumayo galing sa pagkakahiga. Naiinis siya sa sinabi ng kanyang ina, lalo pat meron siyang lihim na nararamdaman kay Godwin na anak ng kumari nito. 10 anyos pa lamang siya, ay gustong-gusto niya na si Godwin na nooy 11 anyos pa lamang. Bukod kasi sa angking kagwapuhan nito, maputi pa ang lalaki na para bang anak ng isang mayamang pamilya. Simula nooy hindi na lumayo si Felicia kay Godwin kahit minsan pakiramdam niya ay naririndi na ito sa kanya. Maya-maya ay walang ganang bumaba si Felicia sa silid at dumiretso ng sala kung saan kumakain ng tatlo. Huminga siya ng malalim at saka naupo sa tabi ng binatang si Godwin. Oh, bakit malungkot ang babaeng yan? Broken hearted ka na naman ba? Alam mo, Felicia, tigilan mo ng kakastok sa crush mo at mag-focus na lamang tayo sa paghahanap ng trabaho. Nagsalita ang lalaking walang pinopormahan. Usog ka nga doon, baho mo. Tumawa na lamang ang binata at agad din namang tumikim ang ina ni Godwin. Hindi ba kayo nagtataka, mga anak? Kung bakit tayo nagtipon-tipon rito gayong araw-araw naman kayo o tayo nagkikita? Abay, syempre, Nay. Nagtataka kami, no? Ano na naman kayang sasabihin ninyo? Mukhang seryoso to. Tama, tita. May kailangan ba kaming malaman tungkol sa inyo ng nanay ko po? Naku, iha. Importante talaga ito. Dahil titigil na kami ng nanay mo sa pagtatrabaho. Parehas namang natigilan ng dalawa. Hindi sila makapaniwala na bibitawan lamang basta ng kanilang mga magulang ang trabaho nito. Gayong malaki naman ang sahod ng dalawang matanda kaysa sa kanilang mga raket.
Tumawa si Felicia at mabilis tumabi ng upo sa kaning ina. Nagbibiro lamang kayo na di ba? Hindi ho ninyo bastang bibitaw ng trabaho ninyo, lalo pat sobrang laki ng sahod ninyo. Iha, hindi. Hindi namin basta na lamang binitaw ng aming trabaho lalo pat sabi mo ngay malaki ang sahod nito. Suggestion ng aming amo na magpahinga na kami ng tita Inday mo dahil matatanda na rin kami. At kayo ni Godwin ang papalit sa amin doon sa mansyon. Dahil marunong naman kayong dalawa sa pagluluto. Hindi ba, Godwin, anak? Napatigil ang dalawa, lalo na nang seryosong tuminang ina ni Felicia kay Godwin. Napatawa pang binata at naupo ng tuwid. Oo naman ay. Marunong ho kami ni Felicia sa kusina. At nakapagtapos rin ho kami ng pag-aaral dalawa. Sayang naman kung hindi namin ito magagamit lalo na't pareho niyo po itong pinaghirapan sa trabaho. Kung nais niyo na kami ni Felicia ang papalit sa inyo sa mansyon, ay masaya ho namin itong tinatanggap na Totoo, iho? Naku, kung gayon, ay tapos na tayo rito. Iyon lang naman talaga ang nais naming sabihin sa inyo. Maghanda na kayo at sa susunod na araw ay aalis na kami ng mansyon at kayo na agad ang papalit sa amin. Ay, sa wakas, makakapagpahinga naman kami ng nanay mo. Halos mapatalon sa tuwa ang dalawang matanda habang sina Godwin at Felicia naman ay masinsinang nag-usap nang tumabi muli ang dalaga sa binata. Are you out of your mind, Godwin? Bakit mo tinanggap ang alok ni nanay? Hindi mo ba iniisip na mas malaki ang sahod natin kung makapasa tayo sa in-apply nating trabaho? Ayoko nang maghintay pa, Felicia. Lalo na't malaki naman ang sahod doon sa amo ng ating mga nanay. Ayaw mo ba nun? Magkasama tayo sa iisang bahay? Kesa doon sa in-apply nating trabaho, magkaiba tayo ng papasukan. Mas gugustuhin kong makasama ka sa iisang trabaho, okay? Mamimiss ko yung amoy ng kili-kili mo. What the? Kahit kailan ka talaga? Umalis ka nga rito sa tabi ko. Uy, ikaw ang tumabi sa akin ha. Pero bahay ko to. Oo na. Basta maganda ka na. Ayaw mo naman sigurong mapagalitan ng nanay mo. Huwag na tayong choosy. Lalo pat kinakailangan na ng mga magulang natin ang magpahinga. Nakikita naman natin tumatanda na talaga sila. Huminga na lamang ng malalim si Felicia at hindi mapigilan ang sariling tingnan ng dalawang matanda. Alam ni Felicia ang tama si Godwin at matatanda na rin talaga ang kanilang mga magulang. Pangarap ni Felicia ang makapagtrabaho sa isang malaking barko at nag-a-apply na nga silang dalawa ni Godwin. Ngunit naisip rin ng dalaga na itabi muna ang kaning pangarap dahil uunahin muna niyang nais ang kanilang ina. Wala nang nagawa si Felicia kundi ang magligpit ng damit tulad ng inuutos ni Godwin. At least kasama ko si Godwin sa bahay ng magiging amo namin. Mababantayan ko lahat ng galaw niya at hindi pa siya magkakanobya. Natatawa na lamang ang dalaga sa kaning iniisip dahil naalala niya nga noon pa man ay binabakuran na talaga niya si Godwin ng patago. Mabilis ang paglipas ng araw. Nasa loob na ng malaking mansyon sina Godwin at Felicia. Bitbit ang kanilang maliliit na maleta. Tuwang-tuwa pa ang kanilang magiging amo nang makita sila. Welcome to our humble home, iha, iho. I'm sure matutuwa kayo rito sa amin. Alam kong magagaling kayong magluto, kaya hindi na ako mapaghihintay na matikman ang luto ninyong dalawa. Maraming salamat po, ma'am. Hindi ho kami makapaniwala na kami ang ipapalit nyo kanina, nanay. Alam ko po mabait kayo, kaya sila nagtagal dito. Kaya maraming salamat ho talaga. Dahil sa inyo naging madali lamang ang aming pag-aaral ng dalawa ni Felicia. Hindi ba, Felicia? Ha? Oo naman. Totoo po ang sinabi ni Godwin, madam. Kaya thank you po talaga. Nakakatuwa talaga kayong dalawa. Sinong mag-aakalang lalaki kayo ng ganyan? Sobrang liit niyo pa nung unang kita ko pa sa inyong dalawa. Ngayon magtatrabaho na kayo sa akin. Pero, teka, wala ba kayong relasyong dalawa? Kasi kung wala irereto kita sa anak kong lalaki, Felicia, iha. At huwag kayong mag-alala dahil mas mataas pa ang sasahurin niyo sa akin dito kumpara sa ibang kumpanya. Naku madam, wala po kaming relasyon ni Godwin. Pero hindi pa ako handa sa reto-reto na yan, madam. Hayaan niyo po at magtatrabaho po kami sa inyo ng mabuti. Tama si Felicia, madam.
Uunahan muna naming magtrabaho kaysa sa pumasok sa relasyon na walang kasiguraduhan. Napangiti na lamang ang Donya, pati na ang dalawang matanda. Mataas ang kumpiyansa nila na makapagtrabaho ng mabuti ang dalawa, lalo pat parehas ang mga tunang iniisip. Matapos silang mag-usap, ay tinuro ng isang katulong kina Godwin at Felicia kung saan ang kanilang silid. Napatili pa ang dalaga dahil sobrang laki at ganda ng kanyang silid at ang linis pa. Sunod nilang pinuntahan ang kusina at parang nagningning pa ang kanilang mga mata ni Godwin dahil sa sobrang laki at linis ng lugar. Grabe, parang isang kwarto na to ah. Sarap sigurong matulog rito. Tama, yung counter, grabe, ang laki. Pwede yata ako humiga dyan eh. Tama. Gusto mo bang ihiga kita dyan habang nagluluto ako? Napasinghap si Felicia sa sinabi ng binata. Dahil iba ang kanyang naisip sa oras na yun. Umahis ka nga, Godwin. Kahit kailan ka talaga. Puro ka nilang biro. Napailing na lamang ang binata habang natatawa. Habang si Felicia naman ay hindi makatingin sa binata, kaya sumunod na lamang siya sa isang katulong at nilibot pa sila sa ibang parte ng bahay. Bago sila natulog, ay binigay na nga sa kanila ang kanilang uniforme at pera bilang welcome bonus sa kanila. Tuwang-tuwa tuloy si Felicia at halos hindi na makatulog dahil sa excitement na nadarama. Samantalang si Godwin naman ay tahimik na nakatanaw sa langit. Nasa veranda siya ng kanyang silid at tanaw niya ang ulap sa kalangitan. Hindi siya makatulog ng gabing yon dahil iniisip niya si Felicia, lalo na ang sinabi kanina ng kanilang amo. Bakit kailangan niya pang itanong kung may relasyon ba kami ni Felicia? Para lang malaman niyang wala, tapos irereto niyang babaeng yun sa anak niya? Hindi yun mangyayari. Dahil akin lang ang malditang yun. Kaya tagal kong hinihintay na makasama ng matagalang babaeng yun. At ngayong may pagkakataon na ako, hindi ko na to sasayangin pa. Napabuga ng hininga si Godwin at napapikit ang dalawang mata. Napangiti pa siya nang makitang mukha ni Felicia kahit sa kaning pagpikit. Noong kabataan nila ay hindi pa niya napapansin ang angking kagandahan ni Felicia. Ngunit nagbago to nung nagdalaga na ito at lumitaw na ang tunay na kagandahan niya. Halos araw-araw, gumagawa ng paraan si Godwin na makasama ang dalaga kahit saan man tumagpunta. Nang sa ganon ay walang ibang makakalapit na lalaki dito dahil ayaw ni Godwin na mapunta sa ibang dalaga. At para kay Godwin, napagtagumpayan naman niya ito dahil hindi nagkanobyo si Felicia hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon nga'y alam ni Godwin na may nagugusto ang lalaki ang kanyang kababata, pero hindi naman siya natakot dahil siya lang naman ang lalaking nakakalapit dito at wala ng iba. I will make sure na makukulog ang loob mo sa akin, Felicia, at makakalimutan mo kung sino man yung nasa isip mo ngayon. Ilang saglit pa ay humiga na si Godwin at agad ring nakatulog sa kakaisip kay Felicia na nasa kabilang silid lamang niya. Wala siyang kaalam-alam na parehas lamang para sila ng nararamdaman sa isa't isa. Kinabukasan ay sabay pa silang lumabas ng kanilang silid para simulan ang kanilang trabaho. Good morning, Queen. Aga ng gising natin ngayon ah. Of course. Nagtatrabaho tayo rito, hindi bisita. Aba, bagay sa iyong uniform mo ha? Batak na batak ang ano mo dyan sa baba. Tumigil ka nga, Felicia. Sa mali itong uniform na natanggap ko eh. Ay sus, oo na. Ayaw na lang aminin na malaki talagang anaconda mo dyan eh. Isa pa, Felicia. At ipapakita ko na talaga sa yung anacondang sinasabi mo. Uy, joke lang ano ba? Diyan ka na nga. Oh, sinong pikon sa ating dalawa ngayon? Napailing na lamang si Godwin habang natatawang nakatingin kay Felicia. Para sa kanya, ay hindi pa rin nagbabago ang dalawa at pikon pa rin to sa kanya. Namimiss tuloy ni Godwin ang dati nilang samahan ng dalaga. Sweet si Felicia sa kanya nung kabataan nila. Ngunit naging pikunin na to nung magdalaga na. Ganun pa man hindi pa rin nawala ang lihim na pag-ibig ni Godwin sa dalaga kahit tumanda pa sila. Agad namang nagsimula sa pagluluto ang dalawa sa malawak na kusina
at nakafocus lamang sila sa kanilang mga gawain bago magising ang kanilang amo. Napapangiti pa si Godwin dahil nakikita niya nga nag-iiba si Felicia sa oras na nagluluto na to. Mas lalo tuloy nahulog ang loob ng binata sa dalaga. Ilang oras pang lumipas ay natapos na rin nila ang pagluluto at nagulat pa sila nang dumalo sa pagkainan ang anak ng kanilang amo, si James. Tapos na kayo? Tamang-tama dahil narito ang anak kong si James. James, iho, sila ang bago nating cook dito sa bahay, si Felicia at Godwin. Mga anak sila ng dati nating cook. Masarap din daw silang magluto, sabi ng mga magulang nila. Kaya kumain na tayo. Mom, alam ninyo kung bakit ako umuwi rito kagabi. Akin na po yun. At aalis din po ako agad. Sa kondo na lamang ako kakain. Ay nakong bata ka. Kumain ka kasi muna bago umalis. Sige ka, hindi ko ibibigay sa iyo ang nais mo. Napailing na lamang ang binatang si James at tahimik na umupo sa unahan ng Donya. Samantalang sina Godwin naman at Felicia ay tahimik lamang habang nakatayo sa gilid. Dahan-dahang lumapis si Godwin kay Felicia at agad bumulong. Yan na yata yung anak ni Madam. Inais itong ipakilala sa iyo. Kung ako sa iyo, Queen, umatras ka na. Dahil ibang nararamdaman ko sa lalaking yan. Ano naman ang nararamdaman mo dyan, Godwin? Kahit kailan talaga, panira ka eh. Nasasabi mo lang yan dahil alam mo sa sarili mong gwapo yan kaysa sa'yo. Abay, ayos ka. Sino bang kinakampihan mo rito, Queen? Nakakasakit ka na ng puso Alam mo ba yun? Lihim na lamang natawa si Felicia at pasimpleng umirap sa binata. Natutuwa kasi ang dalaga kapag naiinis sa kanyang kababata na lihim ng iniibig. Tahimik na lamang silang nagmasid sa mag-ina hanggang sa matapos ang mga tong kumain. Agad namang tumayo si James at istriktong tiningnan sina Godwin at Felicia. The food tastes good. Pero iba pa rin ang luto ni Manang. Thanks sa food, Mom. Pero kailangan ko na po talagang umalis. Okay, son. Balik ka dito next time, okay? Nasa kwarto ko ang kailangan mo. Tumalikod ang lalaki, kaya napatingin naman ang ginang kina Godwin at Felicia. Don't mind my son, iha-iho. Masarap ang luto ninyo. Upgraded version sa inyong mga nanay. Nasanay lamang talaga yung batang yun sa luto ng mga nanay ninyo. Pero huwag kayong mag-alala. 10 out of 10 kayo sa akin. Agad nagpasalamat ang dalawa sa ginang at tuwang-tuwa naman si Felicia. Dahil sa tuwa, ay napayaka pa siya kay Godwin, kaya natawa na lamang ang binata. Okay. Alam ko naman talagang masarap ang luto nating dalawa. Sadyang iba lang yung lasa ng anak ni Madam. Tuwang-tuwa ka naman dyan. Siyempre naman, Godwin, no? First job natin to. Tapos nakitaan agad tayo ng potential ni Madam. Hayaan mo. At gagawin ko ang lahat para magustuhan ni Sir James ang luto natin. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Dahil hindi natin makukuha ang timpla ng lalaking yun. Magluto ka na lang dyan para sa pagkain natin. At naubos na yata ng mga amo natin ang pagkain eh. Oh, bakit ako? Ikaw na lang kaya. Kita mong pagod ako dito eh. Akala ko ba reyna mo ako? Napailing na lamang si Godwin at agad nagtaas ng kamay. Tahimik siyang nagluto ng kanilang pagkain habang nakaupo naman si Felicia habang nakatingin sa binata. Maya-maya pa masaya silang kumakain sa niluto ni Godwin at napangiti naman ang binata dahil kitang-kita niya na nagugustuhan ng dalagang kaning hinandang pagkain. Kain ka lang, Queen. Para sa'yo talaga yan. At alam kong patay gutom ka. Thanks, Godwin. Hindi na muna kita aawayin ngayon dahil gutom pa ako. Napangiti na lamang ang binata at tahimik na pinagmasdan si Felicia. Buong akala ng dalawa ay hindi na babalik si James sa mansyon. Kukonti lamang ang kanilang liluto kinabukasan dahil iilan lang naman silang kakain. Ngunit nagulat sila nang dumating si James at umupo ito sa pagkainan. Naku, Godwin, paano yan? Andito si Sir James. Magluto na muna ako para sa kanya. Ngunit hindi natapos si Godwin ang naisabihin dahil tumikhim na agad si James. Nais kong si Felicia ang magluto ng aking pagkain. Huwag masyadong maalat, okay? Okay po, Sir James. Hayaan niyo po.
at gagalingan ko po sa pagluluto para makuha ko po ang gusto mong timpla. Good. Make it quick at gutom na ako. Hindi pa man nakakapagsimula si Felicia ay tumikhim na rin si Godwin. Maupo ka na, Queen, at ako na dyan. Alam kong pagod ng mga kamay mo, kaya ako nang magluluto para kay Sir James. Wag po kayong mag-alala, sir, at mas magaling po ako magluto kaysa kay Felicia. Hindi na nakasagot si James, pati na si Felicia, na sinimulan na nga ni Godwin ang pagluluto. Ilang sandali pa'y natapos na nga si Godwin at agad rin kumain si James. Tahimik lamang to hanggang sa natapos na itong kumain. Maya-maya pa'y tahimik na tumayo si James at napatingin sa dalawa. Maalit pa rin. Next time, si Felicia naman ang magluluto para sa pagkain ko. Napatulala na lamang si Felicia at Godwin at agad nang umalis si James. Galit na sinundan ng tingin ni Godwin ng binata at inistong sumuntok sa hangin. Lalaking yun. Hindi naman maalat Gusto lang yata niyang makaskoro sa'yo, Felicia. Ano ka ba, Godwin? Tumigil ka nga. Sa maalat daw ang luto mo Hayaan mo at ako nang magluluto sa susunod para hindi ka na makatanggap ng negative kay Sir James. Alam mo, Felicia, ngayon pa lang, mainit ng dugo ko sa lalaking yun. Para naghahanap ng gulo Napailing na lamang si Felicia at tinapik sa balikat ang kababata. Magluluto na lamang ako ng pagkain natin. Huwag kang mag-alala. I'll make sure mawala ang galit at inis mo dyan kay Sir James. Naiiling na lamang muli si James at tahimik na nagmamasid kay Felicia. Naiinis pa rin siya kay James dahil pakiramdam niya interesado to sa dalaga. Hindi ako papayag. Kung kinakailangan kong bakuran si Felicia, ay gagawin ko. Wika ni Godwin sa kaning sarili. Mabilis ang paglipas ng buwan. Masayang masaya si Godwin at Felicia dahil natanggap na nila ang kanilang unang sahod sa kanilang amo. Tuwang-tuwa si Felicia at agad niyaya si Godwin na mag-mall dahil wala rin naman silang trabaho sa araw na yon. Sige ba? Saan mo ba gusto? At ililibre kita. Talaga? Anong nakain mo at malilibre ka ngayon? Bakit? Bawal na bang ilibring kababata ko? Kaya na ba ng crush mo? At sa kanya ka na magpapalibre? Sira ka talaga. Paghanda ka na nga at alis tayo. Kung ano-ano na lamang lumalabad dyan sa bibig mo Agad ring sumunod si Godwin at naiwan naman si Felicia sa sala ng bahay. Naiiling pa ang dalaga dahil naiinis siya rito at palagi siya nitong tinutukso. Ay naku, Godwin. Kung alam mo lang na ikaw ang crush ko, para kang baliw na tinutukso ako sa iba. Ikaw lang naman laman itong puso ko. Sa isip niya. Ilang minuto lamang lumipas ay sabay na silang pumunta ng mall at tulad ng sinabi ni Godwin, nilibre nga siya ni Felicia sa lahat ng gusto ng dalaga. Mas lalo pang natuwa si Felicia nang bumili si Godwin ng couple bracelet at tig-iisa sila. Naks naman, para tayong magjowa nito Anong nakain mo, Godwin? Wala lang. Gusto ko lang ipakita sa lalaking James na yun na not available ka na. Lalo may gatas ka pa sa labi. Baliw ka ba? Hoy, 25 na ako no? Gatas sa labi ka dyan Tsaka, ano bang pakailam mo kung sakaling may gusto sa akin si Sir James? Alam naman nating pareho na imposible yun. Sino nga yung bracelet na yan? Okay, galit ka na naman dyan. Joke lang yun. Sige na, isuot mo na. Alam ko namang wala akong karapatang mamili kung sinong lalaking magkakagusto sa'yo Sa ngayong single ka pa, ay hayaan mo akong ibigay sa'yo lahat. Kawawa ka kasi. Napairap na lamang si Felicia sa kawalan, pero agad ding sinuot ang bracelet. Matapos silang kumain, ay balak na rin nilang umuwi dahil maggagabi na sa labas ng mall. Ngunit bago pa man sila nakaalis, ay naggulat si Felicia nang biglang may sumulpot na sasakyan sa kanilang harapan. Si James ang nasa loob nito na seryoso pa rin ang mukha. Sir James, nandito kayo. Uuwi na po kayo, sir? Yup. Anong ginagawa niyo rito sa harap namin, sir? Kung uuwi na kayo? Nakita ko kayo kanina sa jewelry shop Kaya sinundan ko na kayo rito. Good thing at pauwi na rin kayo. Kaya sabay na kayo sa akin
at pupunta ako ng mansyon. Hindi na kailangan, sir. At makakauwi kami kahit hindi kami sasabay sa inyo. Ano ba, Godwin? Tumahimik ka nga. Sige po, sir. Sasabay na kami sa'yo. At nang makatipid naman kaming dalawa ni Godwin. Hindi ba, Godwin? Hindi. Ayokong sumabay tayo dyan. Totoo namang makakauwi tayong dalawa ng tayo lang. Pwede ba, Felicia? Kung ayaw mong sumakay, Godwin, ay magpaiwan ka dyan. Isasama ko si Felicia pa uwi sa bahay. I dare you, James. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa oras sa sasakay si Felicia dyan sa mismong sasakyan mo. Talaga? Huh. Tingnan nga natin, Godwin, kung ano ang kaya mong gawin. Napasinghap si Felicia sa sagutan ng dalawang lalaki. Palipat-lipat ang tingin niya kay Godwin at James hanggang sa narindi na siya sa mga to. Pwede ba, Godwin? Sir James? Tumigil kayong dalawa. Para kayong mga bata dyan eh. At ikaw, Godwin, ano bang kinaputok ng butsi mo dyan, ha? Ayaw mo bang makalibre? Hayaan mo siya, Felicia. Sumakay ka na lang sa akin at uuwi na tayo. Hindi ka sasakay dyan, Felicia. Magtatampo talaga ako sa'yo sa oras sa iwan mo ako rito. Ewan ko sa inyong dalawa. Makaalis na nga. Agad pumara ng taxi ang dalaga at agad umalis. Naiwan naman ang dalawang lalaki habang nakatanaw sa pag-alis ni Felicia. Huminga ng malalim si Godwin at tumingin kay James. May gusto ka ba kay Felicia, pare? Alam kong anak ka ng aming amo, pero wala tayo sa bahay niyo ngayon. What? Anong klaseng tanong yan, Godwin? Wala akong ibang nais kundi ang isabay kayong dalawa pa uwi. Ikaw tong ibang iniisip eh. Kung ayaw mong sumabay sa akin pa uwi, bahala ka. Pinaharurot na ni James sa kanyang sasakyan at naiwan naman si Godwin sa labas ng mall. Inis na sinipa ni Godwin ng isang lata bago siya umalis sa lugar. Pagdating niya sa mansyon ng kanyang amo ay naroon na si Felicia at James. Nag-uusap ang dalawa, ngunit agad ding natigil ang dalawa nang makita siya. Mag-usap nga tayo, Felicia. Nang tayong dalawa lang. Wika ni James nang makalapit sa dalaga. Tahimik namang sumunod rito si Felicia hanggang sa pumasok sila sa kusina. Ano bang problema mo, Godwin? Bakit galit na naman yung mukha mo? Dahil iniwan mo ako dun sa mall. Magkasama tayong umalis, Felicia. Kaya dapat sabay tayong bumalik rito. Goodness, Godwin. Para kang bata. Bakit kasi mainit ang dugo mo kay Sir James, ha? Alam mo bang nagsorry pa ako sa kanya dahil sa mga pinaggagawa mo? Iniwan kita doon para hindi mabastos si Sir James. Ah, ganon. Ayaw mong mabastos siya, kaya akong binastos mo. Alam mo, Godwin, ayoko niya. Nakakapagod ka na. Hindi ko na maintindihan kung anong tumakatakbo dyan sa isip mo. Akmang aalis na sana si Felicia nang bigla siyang nahawakan ni Godwin sa kamay. Agad na patigil ang dalaga dahil sa higpit ang pagkakahawak ni Godwin sa kanya. Godwin, ano ba? Nasasaktan ako. Akala mo ba ikaw lang, ha, Felicia? Nasasaktan din ako dito. Hindi mo nakita. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Hindi mo ba nakikita, Felicia? Nasasaktan ako rito dahil nagsiselos ako. Oo, nagsiselos ako. Hindi mo ba alam na noon pa man ay may gusto na ako sa'yo? Hindi lang basta gusto, Felicia. Mahal kita. Naririnig mo ba ako? Mahal kita. Nagsiselos ako sa malaking lumalapit sa'yo. At nagsiselos ako sa inyo ng James na yun. Anong... Pero wala namang ibang lalaking lumalapit sa akin noon, ah. Dahil binabakuran kita. Tama ka nang narinig. Kaya walang lalaking makalapit sa'yo dahil sa akin. Ayokong may ibang kumausap sa'yo, Felicia. Gusto ko ako lang. Kaya naiinis ako sa unang kita ko pa lang sa James na yan. Dahil iba na siya kung makatingin sa'yo. Hindi makasagot si Felicia. Hindi niya lubos maisip na may gusto rin pala sa kanyang kababatang lalaki. Hindi niya alam kung anong isasagot kay Godwin, lalo pat parehas pala sila ng nararamdaman noon pa. Maya-maya ay naupo si Godwin at nasapo na lamang nito ang sariling muka. Hindi ko sinasadyang maramdaman do, Queen. Sana hindi mo mabago ang pagtingin mo sa akin. Ngayong alam mo nang nararamdaman ko dito sa puso ko.
Ayoko lang lumalapit ka pa sa lalaking yun. Tahimik na lamang umupo si Felicia sa tabi ni Godwin at dahan-dahan din niyang hinawakan ng kamay nito. Hindi mo kailangang magselos kay James, Godwin. Dahil wala naman akong gusto sa kanya. Alam mong may iniibig akong lalaki, hindi ba? Secret crush ko yon. At ikaw lang ang may alam nun. Hindi mo kailangang magalit sa akin. Lalo na sa kahit sinong lalaki. Datangi ikaw lamang ang narito sa aking tabi. Tumango ni lamang ang binata at tahimik niya tumayo. Napatayo na rin si Felicia at agad napayakap kay Godwin. Magtrabaho na lamang tayo, okay? Huwag mo nang pansinin si Sir James. Hindi na sumagot si Godwin kaya tahimik na lamang silang nagluto. Naninibago si Felicia dahil ngayon lamang siyang nakaramdam ng pagkabalisa habang kasama si Godwin. Habang nagluluto silang dalawa, ay pasimple naman silang napatingin sa isa't isa. Maya-maya pa natapos na rin sila sa pagluluto, kaya kumain na rin agad ang kanilang amo. Tulad ng una, ay masaya pa rin silang nakakatanggap ng papuri galing sa Donya, at tahimik pa rin si James hanggang sa umalis to ng mansyon. Hindi nagtagal, ay naiwan sina Godwin at Felicia sa kusina habang nagpapahinga ng iba nilang kasamahan. Pasimpleng tumikim si Godwin, kaya napatingin rito ang dalaga. May gusto kang sabihin? Gusto mong kumain? Or may gusto ka bang kainin? Ipagluluto kita. Gusto ko ng pininyahang manok. Matagal na rin kasi mula nang ipagluto mo ako nun. Okay. Ipagluluto kita ngayon ng bininyahang manok. Upo ka lang dyan at hintayin mo akong matapos. Napatango na lamang si Felicia at tahimik na naupo sa gilid ni Godwin. Malalim ang paghinga ng dalaga sa tuwing tinitingnan niya ang bawat galaw ni Godwin. Magaling si Godwin sa kusina at isa yun sa katangian ng lalaki na siyang nagustuhan niya. Pakiramdam niya ay sobrang gwapo at kisig na Godwin habang nagluluto. Hindi tuloy mapigilan ni Felicia na tingnan ang mapupulang labi ng binata habang naghihiwato ng ricados. Hindi alam ni Felicia na pasimple pala siyang tinitingnan ni Godwin at kitang-kita ng lalaki kung paano niya tiningnan ang labi nito. Napagiti si Godwin at agad tinigil ang paghiwa ng ricados. Nagtaka naman si Felicia kaya agad siyang tumayo. Oh, bakit ka tumigil? May nangyari ba? Nakita ko kasing makatingin mo sa aking labi, Queen. May mali ba sa labi ko? Ha? Okay ka lang, Godwin. Gutom ka rin siguro kaya bilisan mo na dyan. Hindi na natapos si Felicia ang balak sabihin dahil bigla na lamang siyang hinawakan ni Godwin sa bawang at agad pinagdikit ang kanilang katawan niya. Napasinga pa si Felicia dahil naramdaman niyang mainit na hininga ni Godwin sa kaning muka. Godwin, anong ginagawa mo? Alam mo naman siguro, Queen, na may gusto ako sa'yo, di ba? At pakiramdam ko rin, ganun ka rin sa akin. Sabihin mo lang sa akin, Felicia, and I won't judge you. Pinagsasabi mo dyan. Alam mo, huwag ka nalang magluto ng pininyahang manok. Hindi na pala ako gutom. Agad na tahimik si Felicia nang idiin palalo ni Godwin ang kanilang katawan. Hindi na napigilan ng dalaga ang kanyang sarili at agad na patitig kay Godwin. Be honest with me, Queen. Nakita ko ang mga tinginan mo sa akin kanina. Hindi kita ipagluluto kung hindi ka magsasabi sa akin ng totoo. Napaiwas ang tingin si Felicia, ngunit agad ring napasinghap ng hawakan ng binata ang kanyang baba at napatingin muli rito. Magsasabi ka sa akin ng totoo? O matulog na tayo? Siguro matulog na lamang tayo. That's it. Binitawan ni Godwin si Felicia. Nakahinga pa ng maluwagang dalaga sa pag-aakalang makakalayo na siya rito at hindi niya na masasabi rito ang tunay niyang nararamdaman. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang hinawakan ni Godwin ang kanyang magkabilang pisngi at agad naglapat ang kanilang labi. Gulat na gulat si Felicia sa nangyari at pakiramdam niya ay panaginip lamang lahat. Ngunit agad nanlaki ang kanyang mga mata nang gumalaw ang labi ni Godwin habang nakapikit ito. Diyos ko, hindi nga ito isang panaginip. Totoong hinahalikan ako ni Godwin. Oh my,
Nagkatotoo ang mga panaginip ko dati. Si Godwin ang first kiss ko. Sigaw ng isipan niya. Ilang saglit pa'y binitawan na ni Godwin ang labi ni Felicia at pinagdikit ang kanilang manoo. Gusto mo pa ba ng pininyahang manok, Queen? Umiling lamang si Felicia at siya na mismong balik sa binata. Naggulat pa si Godwin sa ginawa ng dalaga, ngunit agad din tong nakabawi at agad nitong niyakap si Felicia. Sabik na sabik ang bawat halik ng binata dahil matagal niya itong pinangarap. Ang mayakap at mahagka ng malalim ang babae nga matagal niya nang iniibig. Ilang sandali lamang ay tumigil si Felicia, kaya nagtaka naman si Godwin. Bakit? May mali ba? Mali to, Godwin. Baka may makakita sa atin dito sa kusina. At isa pa, magluto ka, di ba? Pero mukhang iba yata ang kakainin natin ngayon kung hindi natin to ititigil. Ayaw mo ba nun? Matagal ko na itong pinapangarap, Felicia. Ang mayakap at mahagkan ka ng ganito. Pero kung ayaw mo naman hindi kita pipilitin. Hindi naman sa ayaw ko. Ang totoo parehas lamang tayong may nararamdaman sa isa't isa, Godwin. Matagal na rin akong may gusto sa'yo. Noon pa man ay gustong gusto na kita. At tulad mo binabakuran din kita para walang ibang babaeng makakalapit sa'yo. Manghang-mangha si Godwin sa kanyang narinig. Hindi niya lubos maisip na may gusto rin pala sa kanyang babaeng lihim niyang iniibig. Agad gumuhit ang magandang ngiti sa labi ni Godwin. Ngayong alam niya nang may gusto rin pala sa kanyang kababata, ay hindi na siya mag-aatubiling manligaw rito. At lahat gagawin niya, maging kanya lamang si Felicia at hindi na maagaw ng iba. At bago pa man yun mangyari, ay hinalikan muli ng binata si Felicia at agad pinaupo sa counter kung saan siya dapat magluluto. Ngayon, alam ko nang nararamdaman mo, Queen. At hindi ko na pipigilan ang aking sarili sa lahat ng gusto kong gawin para sa'yo. Hayaan mo akong ligawan ka, kahit pa alam na natin ang totoo. Ikaw bahala. Hindi mo naman ako kailangan ligawan Hindi at totoong may gusto na ako sa'yo. At mahal na kita, matagal na. Napasinghap na lamang si Godwin at muling hinig ka ng malalim si Felicia. Ilang sandali pa ay napapasinghap na rin si Felicia dahil unti-unti nang natanggal ni Godwin ang kanyang suot na damit. Nakaramdam pa siya ng kaba at takot na baka may makakita sa kanila. Ngunit mas nanaig sa puso ni Felicia ang excitement dahil bago sa kanilang dalawa ni Godwin ang kanilang ginagawa. Ilang sandali pa ay tumigil na si Godwin sa paghalik kay Felicia at dahan-dahang bumaba ang halik nito sa leeg at dibdib ng dalaga. Godwin, huwag dito at baka may makakita nga sa atin. Hindi yan, Queen. Umalis na yung asungot na si James at tulog na rin ang ating amo at iba pang kasama. Tayong dalawan lamang naririto sa kusina. Kaya relax ka lang. Napapaliyad na lamang si Felicia ng lamunin ni Godwin ang kanyang kaning dibdib habang hawak-hawak naman ito ang kaliwa. Hindi tuloy mapigilan ni Felicia na sabunutan ng binata dahil sa sarap at kiliting nararamdaman niya. Hindi niya lubos maisip na magkakaaminan pa silang dalawa ni Godwin dahil sa selos. Kung noon ay nagbabangayan lamang sila, ngayon iba na. Habang naglalaro si Godwin sa malalusog na dibdib ni Felicia, ay hindi niya man niya mapigilang matuwa. Ramdam niyang masayang dalaga sa kanyang ginagawa, kaya lalo pa niyang ginalingan ang pagpapaligaya rito. Kahit baguhan to kay Godwin, ay ginagawa pa rin ito ang lahat para sa dalaga. Nang magsawa si Godwin sa dibdib ni Felicia, ay unti-unti na rin niyang binaba ang damit panloob nito. Nahihiya pa si Felicia, ngunit agad siyang hinalikan ni Godwin sa labi bago ito bumaba sa gitna ng kanyang paanan. Godwin, sigurado ka ba? Parehas tayong walang alam dito. Then, let's explore, Queen. Napatingala ni lamang si Felicia at agad napapikit nang maramdaman ang mainit na labi ni Godwin na humalik sa kanyang pagkababae. Nanginginig pa sa sarapang dalaga at hindi napigilan ng sariling sabunutan ng binata dahil sa kaliting nararamdaman niya. Napapalinghing na lamang siya
nang nilaro-laro ni Godwin ang kaning may hiwang tahong. Nang maramdaman ni Felicia na parang may lalabas na, ay mabilis siyang tumayo at agad na patigil si Godwin. Let's go to my room. Huwag dito sa kusina at baka may makakita sa atin. Pero paano tong lulutuin kong putahe? Hayaan mo muna yan dyan. Unless ayaw mo sa tahong ko at gusto mong kumain ng manok. No way. Mas gusto ko ang lasa ng tahong mo, Felicia. Kaysa sa manok na yan. Tulungan na kitang magbihis. Napangiti na lamang ang dalaga at nagmamadaling nagbihis ng kaning damit. Ilang saglit pa, umakyat na sila sa silid ng dalaga at hindi pa man sila tuluyang nakapasok ay hinalikan na agad ni Godwin si Felicia sa labi. Hindi rin naman nagdalawang isip si Felicia at sinagot na rin ang bawat halik ng binata. Ilang sandali pa ay kapwa na sila walang saplot at natanggal na nila ito habang naghahalikan. Napahiga ng mabuti si Felicia sa kama at sumunod naman rito si Godwin. Hinalikan ni Godwin ang buong katawan ng dalaga bago siya pumwesto sa ibabaw nito. Ready to rumble, Queen? Sabihin mo lang sa akin kung masakit ha, dahil hindi natin to itutuloy. Ayokong makitang nasasaktan ka tapos ako tong nasasarapan. Hindi na tayo mga bata, Godwin. Kung noon ay iiyak ako kapag nasasaktan, then iba na ngayon. Go on, my king. Let's do it. Napakagat labi na lamang ang binata at unti-unti nang gumalaw si ibabaw ni Felicia. Napahawak pa ang dalaga sa ibabaw ng kanyang unan dahil sa sakit na nararamdaman. Ngunit ganun pa man, hindi umiyak ang dalaga hanggang sa tuluyan ang makapasok ang binata sa kailaliman ni Felicia. Agad tumigas si Godwin at muling hikan ang labi ng dalaga. Sunod nitong ayang leeg nito hanggang sa dibdib. Di nagtagal ay unti-unti ring bumibilis ang pagbayo ni Godwin. Napayakap na lamang ang dalaga kay Godwin tuwing dinidiin ito ang bawat galaw. Hanggang sa matapos sila ay hindi pa rin tumitigil si Godwin hanggang sa maubusan to ng lakas. Ang buong akala ni Felicia ay makakapagpahinga na silang dalawa. Ngunit nagulat na lamang siya dahil bigla siyang pinatalikod ni Godwin at muli itong sumakay sa kanya. Sa pangalawang beses ay hingal na hingal ng dalawa hanggang sa napahiga sila ng sabay sa kama at napasiksik na lamang binatas sila ni Felicia. Isa pa tayo, Queen. Ano? Nakadalawa na tayo, Godwin. Pahinga ka naman. Marami pa naman tayong oras eh. Nakakabaliw ka eh. Hindi ko lubos maisip na ganito pala kasarap. Mabuti na lamang at malalaki na tayo. May alam na tayo sa ganito. Ay sus, oo na. Dami mo pang sinasabi. Gusto mo lang naman makaisa. Natatawa na lamang si Godwin at humalik sa pisngi ni Felicia. Mahal kita, Queen. Noon pa man ay mahal na kita. Matulog ka na at pagising mo narito na sa gilid mo ang pininyahang manok. Napangiti na lamang si Felicia at niyakap muna ang binata bago niya pinikit ang mga mata. Naramdaman pa niya ang halik ni Godwin sa kanyang labi bago ito nawala sa kanyang tabi. Masaya ang puso ni Felicia hanggang sa lamunin siya ng antok. Pagising niya naroon nga sa kanyang gilid ang pininyahang manok. Tuwang-tuwa tuloy ang dalaga habang kumain sa ibabaw ng kama. Pagbaba niya ng kwarto ay naroon na sa pagkainan ang kanilang amo at naroon din si James. Napatingin siya kay Godwin at napangiti pa ito nang magkaamang kanilang mga mata. Tumikim si James kaya napatingin dito si Felicia. Natagalan ka yata sa pagising, Felicia. Sorry po, Sir James. Masarap lang po ang tulog ko. Totoo, Sir James. Masarap po talaga ang tulog ni Felicia. Hindi na lamang sumagot si James kaya lumapit na si Felicia kay Godwin at agad tumulong sa pagluluto sabay bulong. Thank you sa breakfast in bed, Godwin. My pleasure, Queen. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo kainin ha at ipagluluto kita. Tumango na lamang ang dalaga at masayang nagluto kasama si Godwin. Pagkatapos ay agad ding kumain ang kanilang mga amo. Matapos tong kumain, nagtaka sina Felicia at Godwin dahil hindi umaalis sa harap ng mesa si James.
May kailangan pa po kayo, Sir James? May gagawin ka ba mamaya, Felicia? Pwede mo ba akong samahan sa pupuntahan ko? Saan po kayo pupunta, sir? Bago pa man makasagot si James, ay tumikim na si Godwin at pasimpleng humawak sa bewang ng dalaga. Saan kayo pupunta, Sir James? At anong gagawin niyo ron? Kung gusto mong isama si Felicia, ay isama mo rin ako. I'm sorry, pero si Felicia lamang nais kong isama. Ikaw, maiiwan ka dito at ipagluto mo si Mommy. Babalik din kami agad. Tumayo na si James at naiwan naman ang dalawa sa kusina. Sasama ka ba sa kanya? Felicia, alam mong mainit ang dugo ko sa lalaking yon. Relax, Godwin, okay? Alam mo namang ikaw ang mahal ko, hindi ba? Tsaka, amo rin natin si Sir James. Isipin mo na lang ang trabaho tong gagawin ko, okay? Tsaka, babalik din agad kami kung saan man kami pupunta. Wala lang kasi talaga akong tiwala sa lalaking yun eh. Mainit ang dugo ko sa kanya. Then sa akin ka na lang magtiwala, okay? Huwag kang mag-alala at uuwi agad ako. Tawagan kita agad pare paalam sa'yo kung saan kami pupunta ni Sir James. Wala nang nagawa si Godwin kundi ang payagan ng dalaga. Naisin man niyang pigilan to pero hindi niya magawa dahil kilala niya si Felicia. Hindi ito nagpapapigil at ang desisyon nito ang masusunod. Maya-maya pa ay nakapaghanda na rin si Felicia at umalis na rin sila James sa mansyon. Habang nasa loob sila ng sasakyan, ay hindi mapigilan ni Felicia ang tumingin sa gwapong si James. Napansin naman to ng binata, kaya agad tong tumikim. Sorry kung nastorbo ko yata kayong dalawa ni Godwin ha. I just really need your help. Ikaw lang kasi nakataan ko ng potensyal eh. At naniniwala akong mapagkakatiwalaan ka. Ha? Nako, okay lang sir. Saan po pala tayo pupunta? At anong klaseng tulong po ba ang kailangan mo sa akin? Hindi sumagot si James at diretso lamang ang tingin sa kalsada. Kinakabahan tuloy si Felicia dahil sa kaseryosohan ng mukha nito. Ilang saglit pa ay huminto ang sasakyan na kanilang sinakyan at nagtaka si Felicia dahil nasa harap ng mamahaling restaurant sila huminto. Huminga ng malalim si James at nakita naman yun ng dalaga. Bakit tayo narito, sir? Gusto mo bang kumain dito? Hindi ba masarap ang luto ni Godwin sa bahay? Pagluluto na lamang po kita, Sir James. No, hindi tayo narito para kumain. Narito tayo dahil may kikitain tayong tao. At tulad ng sinabi ko, I need your help, Felicia. Sige, sir. Ano bang gagawin ko? Ganito kasi yun. May aaminin mo na ako si Felicia and I am hoping na hindi ka matatakot o hindi mo ako i-judge. Sige po, sir. Sabihin niyo lang po sa akin. Bakla ako. Bakla ako, Felicia. At imi-meet up natin ng lalaking nagugustuhan ko. Actually, matagal na akong may gusto sa kanya. At ngayon lamang ako aamin. Sasamahan mo ako sa loob para kung i-reject niya ako ay hindi ganun kasakit at nakakahiya dahil may kasama ako. Tulala lamang si Felicia habang nakikinig kay James. Hindi niya lubos maisip na may tinatago pala to. Hindi rin niya napapansin na binabai pala ang binata at binata rin pala ang gusto. Unti-unting naiintindihan ni Felicia ang sitwasyon kaya agad siyang natawa. Napatigil naman si James at agad nagtaas ng kilay. Kakasabi ko lang na huwag mo akong i-judge eh. Hindi, Sir James. Hindi ako judgmental ha. Natatawa lamang talaga ako dahil pinagsesilosan ka ni Godwin Dahil akala niya may gusto ka sa akin. Tapos lalaki palang gusto mo. What? Yes, you're pretty, Felicia. Pero lalaki ang type ko, no? Tsaka alam ko rin na may something sa inyong dalawa ni Godwin. Kaya tumabi na ako, kahit pogi yung lalaking yun. Tsaka hello, mas type ko tong kikitain natin, no? Fine, bumaba na tayo upang makilala ko na. At masabi mo na sa kung sino man yung naiibigan mo. Pero totoo, bakla ka talaga, sir. Oo nga. Tsaka, wag mo na akong tawagin Sir James at naiinis ako. Judith na lang. Tawa lamang ng tawa si Felicia hanggang sa makapasok na sila sa loob ng restaurant. Umupo lamang si Felicia sa kabilang table, malapit sa table ni James. Humarap na ang lalaki sa kapwa nito lalaki
kinikilig pa ang dalaga sa dalawa. Hindi napigilan ni Felicia ang kanyang sarili at kinuna ng larawan ng dalawa at binigay yun kay Godwin. Habang nagluluto naman ang binata sa kusina ng mansyon ay agad siyang napatigil nang makita ang pangalan ni Felicia sa kanyang screen. Malilintikan talaga sa akin ng James na yun. Sa oras na malaman kong pinopormahan niya si... Hindi na nga natapos ang binata ang balak sabihin nang makita ang larawan na pinadala ni Felicia. Nagtataka si Godwin kaya agad niyang tinawagan ng dalaga. Ano itong pinadala mo, Queen? Iyan ang pinuntahan namin dito ni Judith. My God! Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa mamaya, Godwin. Judith? Sino si Judith? Si Sir James yan. Bakla si Sir James, babe. Pinagseselosan mo ang isang bakla. Hindi nakasagot si Godwin at napatitig pa sa larawan hanggang sa unti-unting nakuha niya kung anong ibig sabihin ni Felicia. Napaupo na lamang ang binata at unti-unting napangiti. Nariyan ka ba, Queen? Yup, andito pa ako. Uuwi na rin ako ngayon. Sige, namimiss na kita agad Umuwi ka na at may niluto akong adobong baboy rito. Super good mood ako ngayon Pero wala na pala akong dapat ipag-alala. Tama. Tsaka, sarap naman yan. Pero mas masarap ka kaysa dyan, babe. Kaya maghanda ka at uuwi ako maya-maya. Natawa ni lamang ang binata at binaba na rin ang tawag. Samantalang si Felicia naman ay kinikilig habang nakatingin sa dalawang lalaki. Nang makita niyang niyakap ng kanyang amo si lalaking kausap nito, ay agad siyang tumayo. Sinanyasan niya si James na mauna siyang umuwi. Tumango naman ang lalaki at kumaway pa rito. Pag-uwi ni Felicia sa mansyon ay naroon na sa sala ang kanyang minamahal na tila hinihintay siya. Malawak ang kanilang ngiti habang tumakbo si Felicia rito at napayakap na lamang ng mahigpit. Thanks God, at wala pala akong karibal sa'yo. Totoo bang bakla si Judith at hindi lalaki? Ito naman, nakiki-Judith na rin. Pero oo, tama ka. Hindi nga ako makapaniwala Pero totoo talagang bakla siya. Gwapo rin naman ang type niya kaya okay lang. Huwag na lamang tayong maingay ha. At baka hindi pa niyo to pinapaalam kay madam. Okay. Tayo ba? Kailan ba natin ipapaalam ka na natin ang relasyon nating dalawa? May relasyon na ba tayo? Mukhang wala pa naman yata. Ganon. Teka, at ipapaalala ko muna sa'yo nangyari. Napatawa niya lamang ang dalaga nang halikan siya ng binata sa labi. Tuwang-tuwa pa siya nang kargahin siya nito na parabang bagong kasal. Uy, Godwin, nagbibiro lamang ako. Alam ko naman na kahit hindi pa kita sasagutin, ay alam mo na ang sagot ko. May nangyari na nga sa atin, di ba? Kaya sa kusina na muna tayo at gutom na ako. Talaga? Paano ba yan? Hindi ko nakalimutan ang sinabi mo kanina. Sa kwarto na tayo at baka uuwi rin agad ang maamo natin. Pagpasok pa lamang nila ng silid, ay sinunggaban agad ng dalawa ang kanilang mga labi. Halos wala nang magpapatalo sa kanila na para bang uhaw na uhaw sa oras na yon. Dumiretso pa sila ng kama hanggang sa unang humiga si Godwin. Ngingiti-ngiti naman ang dalaga at hinalikan ng leeg ng binata. Nakikiliti pa si Godwin at mabilis hinawakan si Felicia. Babe, ako na. Dapat ay nakahiga ka lang and let me do the job. Nope. Ako na muna ang gagalaw ngayon at humiga ka lang dyan. Napasinghap na lamang si Godwin at napapikit sa ibabaw ng kaning unan. Unti-unting tinanggalan ni Felicia si Godwin ng damit hanggang sa wala na nga itong suot. Sunod namang hinalikan ni Felicia ang tiyan ni Godwin at napasinghap ang binata sa kaliting na dama. Hanggang sa unti-unting bumaba si Felicia at napunta na siya sa paanan nito kung saan naghihintay sa kanya ang galit nitong alaga. Oh, galit na siya, babe. Ready na. Ready na nga siya. Oh goodness, babe. Akala ko kilalang kilala na kita. Pero hindi pa pala. Dahil may kakulitan ka rin palang tinatago. Nagmana lang ako sa'yo, no? Now, spread your legs widely, babe. Napailing na lamang si Godwin dahil ginagaya nilang dalaga ang kanyang linya.
Hindi pa man nakakapaghanda ang binata, ay lumangoy na si Felicia at napapalinghing na lamang siya na sa unang pagkakataon may lumalaro sa kanyang baston. Hindi alam ng binata kung saan kakapit dahil sa kiliti at sarap na nararamdaman niya. Ilang sandali pa binilisan na nga ni Felicia ang pagtaas-baba sa espada ni Godwin hanggang sa pinatigil niya to at mabilis na pinatalikod ang dalaga. Napasinga pa si Felicia nang pinayuko siya ni Godwin sa kanito pinasok ang kanyang pagkababae. Sarap na sarap ang dalawa sa kanilang ginagawa hanggang si sabay nilang narating ang kalangitan. Napahiga na lamang sila ng sabay sa kama at napangiti na lamang sa kawalan. Uwi na muna tayo sa susunod na buwan kina nanay at ipapaalam na natin ang relasyong meron tayong dalawa, Queen. Hindi ba masyadong maaga pa, Godwin? Baka magulat sila nanay kapag sasabihin na natin sa kanila ngayong totoo. Hindi na yun sila magugulat dahil alam naman nila na matagal na tayong nagkakilala At kung sakaling hindi nila tayo matatanggap, ay handa naman akong ipaglaban ka sa kanila. Naks naman, hindi ka na talaga totoy, babe. Alam mo nang salitang ipaglaban. Talaga? Marunong nga akong gumawa ng bata Isa pa tayo? Tawa lamang ng tawa ang dalawa hanggang sa dalawon sila ng antok. Masaya ang puso ni Felicia para sa kanilang dalawa ni Godwin. Hindi niya lubos akalain na magkakaroon sila ng relasyong dalawa na hihigit pa sa pagiging magkaibigan. Noon pa may nakita na nga ni Felicia ang kanyang magandang kinabukasan dito. Lumipas ang isang buwan ay nagpaalam munang pasampatala ang dalawa sa kanilang amo upang makauwi sa kanilang pamilya. Agad naman silang pinayagan ng Donya at bago pa sila makalabas ng bahay ay naghihintay na sa kanila si James na nakasanda lamang sa pader ng bahay. Kailan kayo babalik, Felicia? Bakit inyo natanong, sir? Nais ko lang malaman. At si Felicia ang tinatanong ko, hindi ikaw. Relax, sir. Babalik ho kami agad. Tsaka huwag na po kayong masyadong formal sa akin. Dahil alam ko lang si Judith kayo at hindi si James. Napatigil pa ito at napating kay Felicia. Opo, sinabi ko po sa nobyo ko. Alangan namang magsinungaling ako sa kanya. Sa relasyon po, Miss Judith, kailangan honest po kayo sa isa't isa para magtagal po kayo. Thanks, sis. Pero James pa rin ang tawag niyo sa akin kapag narito tayo sa bahay. Isa kanyo na ako tawagin, Judith, pag nasa labas na tayo. Pagbalik ninyo, isasama ko na kayo sa kondo ko at formal ko nang ipapakilala sa inyo ang nobyo ko. Good luck pala sa relasyon niyo, Aja. Tumango na lamang ang dalawa habang natatawa sa anak ng kanilang amo. Agad rin silang nagpaalam matapos silang mag-usap. Ilang sandali lamang ay narating na nga nila ang bahay ni Godwin at napailing pa silang makita ang kanilang mga ina na magkasama sa loob. Nay, magkasama na naman kayo? Felicia, anak. Oh, umuwi kayo. Anong problema at narito kayo? Pinaalis ba kayo ni Madam? Nako, hindi po, Nay. Narito po kami ni Godwin para bisitahin kayo. Naon na lang po kami rito sa bahay nila bago sa atin. Anong nakain yung dalawat na isipan niyang bumisita? Ikaw talaga, Nay. Masyado kayong mapagbiro. Pero seryoso po. Narito kami ni Felicia dahil may mahalaga kaming ibabalita sa inyong dalawa. Mabuti na lamang at narito kayo, Nay. Para isahan na. Ano bang isasabihin niyo, iho? At kinakabahan naman kami rito. Ngumiti lamang ang dalawa at unti-unting humawak si Felicia sa kamay ni Godwin. Kami na po ni Godwin, Nay. Tita. Opo. Tama po kayo ng narinig, mga nanay. Kami na po ni Felicia at mahal po namin ang isa't isa. Hindi sumagot ang dalawang matanda at nakatingin lamang sa kamay ng dalawa. Nagkatingin pa ang mato, kaya umusbong na lamang kaba sa puso ni Godwin at Felicia. Maya-maya pa'y tumawang dalawang matanda na para bang natatawa sa kanilang mga anak. Nagtaka naman ang dalawa at agad tumikhim ang dalaga. May nakakatawa po ba, Nay? Akala namin galit kayo. Bakit naman kami magagalit, anak? Matagal na naming alam na kayo ang magkakatuluyan sa huli. Noon pa may nakita na namin na may gusto kayo sa isa't isa.
Kahit pa madalas ay nagbabangayan at nag-aaway kayo, alam naming mahal niyo ang isa't isa. Huwag kayong mag-alala at wala itong problema sa amin ng kumari ko. Masaya pa nga kami dahil magaganap ng isang pamilya tayo. Napangiti nila lamang sina Godwin at Felicia at niyakap ang kanika nilang ina. Agad nilang napag-usapan ang kasal at plano nilang mag-ipon muna lalo pat minsan lamang mangyari sa kanilang buhay ang pag-iisang dibdib. Matapos silang mag-usap-usap, ay nagbakasyon muna silang apat sa ibang lugar bago bumalik sa trabaho sina Godwin at Felicia. Pagbalik nila sa mansyon, ay masayang-masaya si James na lumapit sa kanila. Felicia, Godwin, you guys are home. May nangyari ba habang wala kami? Hindi pa man nakakasagot si James, ay tumikim na ang Donya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang mga sikreto ninyo, ha? Open-minded naman akong ina. Kayong dalawa, bakit hindi ko man lamang napapansin na may relasyon pala kayo? Lalo na itong anak ko. Kung hindi ko pa sinunod sa kondo, ay hindi ko malalaman na may boyfriend na rin pala. Alam niya na? Ayos ka lang, James? Felicia, Judith nang itawag mo sa akin. May ribo na nga ako sa buhok ko. Alam na ni Mommy na girly ang heart ko. Akala ko talaga magalit si Mommy. Pero nagtampo lamang siya dahil wala siyang alam sa secrets natin. Pero ngayon, pwede na tayong maging honest sa kanya. Napatingin sila sa Donya at ngumiti lamang to. Napangiti na rin sila at agad humingi ng kaumanhin. Sorry po, Ma'am, kung tinago namin ang relasyon namin. Naghihintay lang kami ng tamang timing. It's fine. Kailan ba ang kasal at ako nang bahala sa lahat? Naku, Madam, matagal pa po. Mag-iipon ho muna kaming dalawa ni Godwin. Hindi na kailangan. Hindi na rin naman kayo iba sa akin eh. At pamilya na rin ang turing ko sa inyo. Ano pang silbi ng aking pera kung hindi ko itutulong sa inyo, di ba? Basta't huwag niyo akong iwan kahit mag-asawa na kayong tatlo, ha? At kayong dalawa, nais kong dito na rin patitira ninyong mga magulang para mas lalo pa tayong maging masaya. Napatalon pa sa tuwa si James at hinalikan ng maraming beses ang ina. Natutuwa rin sina Godwin at Felicia at napayakap na rin sa ginang. Lumipas ang 6 na buwang paghahanda. Kinasal na rin sa simbahan sina Godwin at Felicia at gastos yung lahat ng kanilang amo. Naroon din ang gwapong nobyo ni James na masayang nakisaya sa kanilang pang-iisang dibdib. Wala nang mahihiling pa ang bagong mag-asawa. Pinapanalangin lamang nila na sana'y bigyan pa ng mahabang buhay ang kanilang mga magulang kasama ang kanilang amo para mas matagal pa nila itong makakasama. Hindi naman nagtagal ay binayaan na rin ng supling ang mag-asawa at hindi pa rin sila umalis sa poder ng kanilang amo. Namuhay silang masaya at masagana kasama ang kanilang mga magulang at si James kasama rin ang nobyo nito. The End. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Godwin at Felicia. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kulay TV. Daghang salamat, Amping. Alright mga kaibigan, mga kakulay, I hope you enjoyed this beautiful story. Naku, ang cute nila, no? I would say, makulay ang pag-ibig nila. Right? Alright. Okay mga kaibigan, shout out time. Alright, first up, shout out to Buying Flores from Pangasinan. Hello po. Shout out to Obet Ranunsa from Kaditaan, Ragay, Camarines Sur. Hello po. Shout out to Elvira Berenger. Shout out to Aida Sato. Hello po. Shout out to Nelsa Garcia. Hello po. Maraming salamat. Shout out to Jinky Baktong. Hello po. Shout out to Gloria Torrid from San Miguel, Surigao del Sur. Hello there. Shout out to Rinaldo. Hello po. Shout out to Rosemary. Hello. And shout out to Leia Regala. Hello po. And shout out to Jaime Dimataktak. Hello po. Shout out to Cressa Mariscotes. Hello po. Also shout out to John Tixon. Hello. Maraming salamat.
And also, shout out to Alejandro Sugang Sr. from San Jose del Monte. Hello po, kumusta po kayo dyan? And also, shout out to Josephine Jaapal from KSA Damam. Hello po, maraming salamat. Also, shout out to Alma De Jesus. Hello po, thank you so much. And also, shout out to Brian Saluta. Hello. And last but not the least, shout out to Lina Vellaflor from Batangas. Hello po, maraming salamat sa pagkikinig. Kumusta po kayo dyan sa Batangas? Alright, as always, thank you to our narrator, Miss Regine. Thank you to my co-author, Rui. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator/writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kaayong salamat. See you sa next story.